ay narito. Ay, bakit kayo nito? Okay, gandang pagbasa ng mga batang walang alam-alam na nagpupuri sa Diyos kahit hindi nila alam. Pero dahil gusto ng Diyos ipakita sa inyo na maliban na kayo magaya sa isang maliit na bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Bilang isuko ang kasalanan sa Diyos, isuko ang sarili sa Diyos, magbalik na kayo sa piling ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Pinalalaya kayo na din sa mga alalahan niyo. Pinalalaya kayo sa lahat ng uri ng problema. Sa lahat ng kahirapan sa buhay, pinalalaya kayo ng Diyos. Itakwil niyo sa Satanas. Itakwil niyo sa Satanas! Lahat ay gustong ibigay sa inyo. Sabagat ginawa ng Diyos ang tao, hindi para maghirap. Ginawa ng Diyos ang tao, hindi para malungkot. Ginawa ng Diyos ang tao para maging masaya. Sabagat nais ng Diyos na maging masaya din siya, habang nakikita niya na masaya ang tao na ito. Kaya magsaya kayo! Sabagat nais ng Diyos! At sinasabi ko sa inyo, yan ang dapat gagawin bawat araw ng buhay. Palagi kayong magiging masaya at magpapasalamat sa Diyos sapagkat alam ninyo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya kahit kayo. Pagkagising sa umaga, pumalakpak at sabihin, salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Mga bagay na hindi mo na mabitawan sa bibig. Pasasalamat na hindi mo kayang ipaliwanag. Pero sasabihin mo, salamat Diyos ko, salamat. Yun ang tanging alam ko, ang pasalamatan ka bawat umaga. Gawin niyo pagkat hinihintay ng Diyos na pasalamatan siya. Gawin niyo bawat araw na pasalamatan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya kahit kailan.
ba magpasalamat? Muli, pasalamatan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya yung gawin ng dapat. Mawalang lakas pero pinibigay niya ang lakas niya. Praise the Lord! Amen! Kayo ay nagkakaya ngayon sa piling ng Diyos. Ubusin ang lakas. Kapagkat kasama ang Diyos na kayo ay nagkakaya. Praise the Lord! Amen! Kaya kung may iniisip ang problema, magkaya ka. Pagkatay sa Diyos, hindi ka magkaya. Binigyan ka ng Diyos para masaya. Praise the Lord! Amen! Ang sinasabi ko sa inyo, nasa pamumuhay ninyo, pasayahin mo ang Diyos. Yun ang tanging magagawa mo bilang pagtanaw mo ng utang mo sa iyo. Pasayahin mo araw-araw ang Diyos. Sa lahat ng naliwanagan, makikita yan sa inyong gawa araw-araw. Ang saya, ang ngiti, kahit anong problema ang meron kayo, lagayan sa inyong mga labi, ang ngiti, sapagkat nais yung makita ng Diyos na masaya kayo, kahit nangyirapan. Sa pagtitiis, makasunod lamang sa nais ng Diyos. Uulitin ko, talang nagmahal ang Diyos at magbabalik kayo ng pagmamahal sa Diyos. Sa mga nakinig, uulitin ko, sa mga nakikinig, unang nagmahal ang Diyos at dapat namang magbalik kayo ng pagmamahal sa Diyos. Praise the Lord, Amen. Ibigay ng santang regalo sa isang sorpresa. Kaya bawat linggo, huwag kayong ma-absent. Sapagkat ang estudyante na makakatanggap lamang ng reward ay yung present lagi. Ulitin ko, mayroong pagpapala na matatanggap sa pagpunta dito, mga bagay na makatutulong sa buhay nyo, pero ang tatanggap lamang yan ay yung mga tapat sa Diyos. Mga nanay, dito sa unahan. Ang mga nanay, nabagamat nahihirapan, patuloy na lumalaban. Kung noong wala pa kayo dito, lumaban na kayo sa hirap. Ngayon nandito na kayo, sasabihin ko sa inyo ang mahalagang bagay na ito. Mas kakayanin ninyo sapagkat kasama niyo na ang Diyos. Kaya, pakatandaan ang nais ng Diyos, maging mabuting may bahay, maging mabuting magulang, ina at asawa, at maging isang mabuting tunay na anak ng Diyos. Alisin na ang mali, iwan na ang mali, iwan ang kadiliman, iwan ang kasalanan, at mamuhay bilang taong naliwanagan. Sa inyong 5, kung babalik kayong 5, siguraduhin yung ayos ang buhay nyo para tumanggap kayo ng isinangako natin. Pwedeng bumalik, pero kung hindi ayos at hindi sumusunod sa Diyos, wala kayo tatanggapin mula sa Diyos. Ulitin ko, pwede kayong bumalik. Lahat, dapat kayong bumalik. Subalit kung hindi ayos ang pamumuhay, huwag kayong umasa na tatanggap kayo mula sa Diyos. Kaya ayusin ang buhay, ano man ang mangyari, maging tapat sa Diyos. Ipagkasundo sa kaway,
Iwan ang maling gawain, sikasuhin ng mga anak at ang asawa at ang panganak. Kung masyadong problemado sa buhay, kailangan maging tapat sa Diyos sa lahat ng bagay at makinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kayo ay mahal ng Diyos, pero may hinihintay ang Diyos sa inyong pagkilos. Panahon na, nakita sa Diyos na nasumpungan na kayo ng Diyos. Sapagkat kung alam nyo nasumpungan kayo ng Diyos, hindi na kayo hihiwalay sa Kanya kahit kailan, sapagkat siya lamang ang tunay na nagmamahal. At siya lamang, sa ngalan ni Jesus, ang tanging daan papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya sa Kanya na sumunod, walang ibang dapat sundan kundi si Jesus. At si Jesus ay may sakripisyo pinagdaanan. Kaya mayroon din kayong pagtitiis na madadaanan sa buhay na ito. Dahil sa asawa, ang kabutihan na natanggap dito. Dahil sa asawa at sa pamilya, ang pag-ibig na tinanggap mula sa Diyos na nasumpungan ninyo dito at patuloy pa nagbabalikan at pagsisikapan na maisama rin ang mga asawa ninyo. Hindi kayo hanapan ng malaki, pero kung meron kayong maliit na maiaalay sa Diyos, mag-alay sa Diyos. At sa salamat, galing diyan sa kalooban na kung saan ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Mag-alay sa Diyos kung anumang bagay ang maluwag sa kalooban na pwede niyong ialay na sapagkat kailangan alayan ang Diyos sapagkat siya nag-ibigay. Kaya mo ba manindigan na habang meron ditong gawain at habang naaabot mo ang babae ito ay hindi mo iniwalayan? Kaya ko po. Kaya mo at gagawin mo. Opo. Tandaan nyo, babae ang kaharap nyo. Boses din ang babae ang maaari na dirinig nyo. Pero, gusto kong sabihin sa'yo, kaya mong iangat ang atas sa Panginoon. Huwag mo lang akong iwan. At huwag mo lang akong iwan, Panginoon. Kaya kong baguhin ang Panginoon mo. At kaya kong kaingitan ka. At kaya kong itanong nila kung bakit umaangat ang buhay mo. At ikaw din ang maging dahilan para nagala sila rito. Kaya gawin mo. Pero gawin ko rin ang gusto ko. Maging tapat ka sa akin. Huwag mo na akong iwan.